Good afternoon guys! Quick video lang. Nung pinost ko yung series ng videos ko na parts 1 to 5 tungkol dun sa pag-uwi ko from Australia to the Philippines, nakakuha ko ng as of yesterday 22,795 views. So, thank you. Madaming nag-comments, nag-message, nagtatanong tungkol sa videos at tungkol sa status ko sa Australia. Actually, bakit daw ako umuwi? So, naisip ko lang na gumawa ng video para i-address yung questions. Mas maganda kasi na i-share. Yung iba kasi nag-message lang, so sila lang nakakaalam. Maganda rin yung information para makatulong. Tingnan natin yung questions. Doon sa isang video, nung may nakapanood, sabi, tapos na visa mo, Henry? Well, actually, ito, friend ko tong nagtanong na to. Hindi pa tapos yung visa ko. Siguro tapos na yung visa ko, yung student visa. Kasi research scholar yung visa ko sa Australia. Pero na-convert na ako to permanent resident visa. Ang tawag sa Pilipinas doon, green card yung alam natin. So, wala nang katapusan yung green card na ako sa Australia. Okay, hindi tapos. Next. Hi Henry, pauwi na daw kayo. For good na ba? Hindi for good. Pauwi kami for so many reasons. Pero, indefinite lang muna. Dito muna kami sa Los Baños, sa Philippines. Pauwi kami that time, like April ako umuwi, nung ginawa ko yung mga videos na yon. Pero, hindi for good. I'll be back in Australia. After my PhD. Okay. Balik Pinas na kayo, bro. Yeah. Sa ngayon, andito na ako sa Philippines. Henry, pauwi ka na pala ng Philippines. Ingat and good luck. Thank you. Kami starting pa lang, hopefully, magtutuloy-tuloy na and makakuha ng PR. Though, medyo malabo until they change the age restriction. Ito, friend ko to mag-asawa. 50 years old and 46 years old yata. Yung nag-message sa akin, yung 46 years old, the wife. So, kasi sa ngayon, di ba, ang PR application sa Australia is age limit is 45 years old. Pag above 45 years old ka na, halos hindi ka na magiging green card holder. Minsan sasabihin ko na lang green card para mas naintindihan natin. So, hopefully, makakuha sila unless they change the age restriction. Sa ngayon, hindi na sila qualified. Unless doctor ka or global talent visa. I'll discuss that later. Nag-message. Nakita niya yung video ko na nag-aayos ako ng mga gamit sa bahay. Yung alin dun yung ibebenta ko, alin yung papamigay, alin yung lalagay sa storage, alin yung iuwi. May nag-message. Sayang, di naman ako makadalaw sa'yo, kuya, para matulungan kita. Thank you po. Although I think, lang to. Message lang ng natutuwa lang siya. Hindi naman niya talaga pupunta sa bahay kasi I think nasa Philippines tong nag-message na to. Si Miss Maria. Okay, Maria. Hello, watching from Davao City. Hi. Hi, kuya. Need time to dispose yan. Welcome back. There's no such place like home. Nice decision. Ang mahal naman ng bayad. Sa Pinas na lang ulit. Good pa. Kasi sinabi ko dito kung magkano yung rent. Yung rent kasi namin sa bahay, nasa 1,700 Australian dollars per month. And then, plus the utilities, umabot kami ng more or less, or actually more than $2,000 Australian per month. So, yun sinasabi niya ang mahal. That translates to 78,000 pesos roughly, di ba? Tama. So, dito na lang ulit sa Pinas. In-explain ko yon kung bakit na imbis na ibabayad sa rent, savings na lang. Mag-isa lang kasi ako sa Australia kasi yung wife ko tsaka yung baby namin nasa Philippines na. So, I decided, uwi na lang. Kuya, ang bilis palang magbenta ng mga gamit yon. Kala ko mahirap. Congrats. Mabilis, mahirap, nakakapagod. Nagkasakit ako kasi nagbebenta ako, nagdo-donate. Ang dami nun. Parang ini-schedule mo sino yung pupunta today, anong oras, para bilhin, para kunin yung i-donate mo.
And then, nakaschedule pa dun yung sa storage, pipick upin nila yung gamit. At the same time, nag-arrange pa ako ng pag-uwi ko, kino-close ko lahat ng bills, plus nagtatrabaho pa ako and working on my PhD. So, bago ko umuwi, nagkasakit na ako ng isang weekend. Kaya tumigil muna ako, nagpahinga muna ako. Si ate, pretty, pati baby cute. Thank you, pretty talaga si ate, my wife. Sorry, bakit uuwi? Sayang. Okay, discuss ko na, bakit nga ba ako uuwi? PhD student kasi ako sa Australia. Pero, green card holder na din kami buong pamilya. Ako si Karen, tsaka yung baby namin si Mackenzie. Sa Philippines kasi muna si Karen. Professor siya sa UP. Uwi muna siya para mag-return service. May scholarship siya, may scholarship ako, pero naka-study leave siya from UP. Pag nag-study leave ka, kailangan mo ng return service. Like, 1:2. For every year na naka-study leave ka, I think 2 years yung i-return service mo. So, kailangan niya mag-serve sa UP or at least sa government for 8 years kasi 4 years siyang nag-PhD sa Australia. 8 years. Pero it's okay. 8 years, hindi mo siya bibilangin na burden kung nag-enjoy ka sa work mo. Career-wise, masaya siya. Career niya yun eh. Kaya, sinabi ko din na, good teka, pawis ako. Good, sa Philippines ka muna. Enjoy mo lang yung career mo. Stay muna ako dito sa Australia. And then, isang araw, biglang decide ako, makauwi na rin kaya para magkakasama kami. Ayun, kaya ako, uuwi. Next. Estate sale mo. Ha! Sana. Kaya lang nagre-rent lang kami. Hindi sa amin yung bahay. Nire-rent namin yun for 4 years. May video ako nun kung ano nangyari dun sa rental namin. Okay, so hindi ko siya pwedeng ibenta. Hindi siya sa akin. Di ba? Bakit ka pare uuwi? Ano ba work mo sa Australia? Yun, uwi ako. Ano ba work ko sa Australia? As a PhD student, with scholarship, may full scholarship ako, hindi ako pwedeng mag-work full-time. Allowed lang ako mag-work ng less than 10 hours per week. So, ang trabaho ko sa Australia, nag-check ako ng exams and research papers ng students. Mga honor students and undergraduate students, dun mismo sa university ko. Yun ang work ko. Hindi ako allowed mag-work ng mahaba kasi binigyan nila ako ng scholarship to concentrate on my academics. So, yun ang work ko. Pero, at the same time, kumukuha din naman ako ng research projects from the Philippines or from the US. Remote. Ganon ang work ko. Basically, hindi ako employed sa Australia. Pero nagbabayad ako ng tax. Okay. Saan you grad Pinas? Grad me UP. Sa University of the Philippines ako nag-graduate ng undergraduate college and then nag-masters ako sa UP din. Part of my master's degree I took in Japan, Nagoya University. Ayun. Good luck sa future. Thank you. Matalino ka naman pala. So, saan ka man mapunta, tsak na magiging okay ka. Thank you. Kahit saan tayo mapunta, magiging okay tayo kung masipag tayo, di ba? Thank you. Ooh, controversial to. Wrong timing ka, wag ka muna umuwi ng Pinas. Lalo not si Bongbong Marcos, ang president, lalong naghirap bansa natin. Okay, thank you for the comment. I appreciate the comment. Pero, that's subject for debate. Hindi kasi political yung vlog ko. Happy lang. Okay, pero thank you ha. Thank you. Ang ganda po ng TV. Sayang, sa amin na lang. Sana, wala po kaming TV eh. Dalawa yung TV namin. Pinamigay namin pareho. I think, nung una, sinubukan namin ibenta. Ang hirap talaga magbenta. Pauwi na kami. Wala pa ding bumibili. Kasi hindi siya smart. Nilagyan lang namin ng Amazon Fire Stick. Maganda, malaki. So, I think I tried contacting this person. Pero, I realized na sa Philippines pala siya. So, it's just a comment na, nagko-comment lang siya. Happy lang. So, if I can, I'd give you the television. Pero, nasa Australia yung TV.
nasa Philippines ka, some other time na. Thank you sa comment. Flight safe. Thank you. Mabuhay. Mabuhay. Mine na lang po sana isa sa gamit niya po. Dream ko po kasi magkaroon ng kahit second hand po sana na sofa bed. Yeah. Dalawa yung sofa beds namin. Binenta. No. We tried to sell it. That we ended up giving it away. Dinonate na lang namin. Pero maganda nga ang sofa bed. Very convenient. Especially nagbabakasyon sa Australia yung family namin. Family ko, family ni Karen. Pag nandun, mga pamangkin, mga kapatid, mga asawa, kasyang-kasya kami. Actually, kasya naman kami sa bedroom. Tatlo kasi bedroom doon. Pero, kung minsan, gusto din namin matulog sa sofa bed sa living room. Mas masaya. Madali. Well, thank you. Siya ulit yata to. Siya nga ulit, si Melody. Kabayan, sir. Kabayan. Pasensya na po kahit alam ko namang imposible. Dahil sa layo nyo at magiging abala pa po sa inyo, naglakas loob lang po na masabi ang nais ko. Salamat po. Stay blessed. Thank you din. Hindi ko alam kung magiging abala. It's just that it's merely impossible. Nasa Philippines yata siya. Kung nasa Philippines lang ako at namimigay ako ng gamit, of course, bibigay ko sa mga ganitong nagko-comment na gusto yung gamit. Okay. Siya ulit. Si Melody ulit. Hello. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. It's okay. Sa kagustuhan ko lang po talagang magkaroon ng second hand na sofa bed. Sa dahilang 3-in-1 na po para sa amin ng aking pamilya na instant sala na tulugan at hapagkainan na rin po sana. Okay, gets ko na. I think they live in a small house o baka shanty. Sa living room sila natutulog, doon na din sila kumakain. Sa urban poor siguro, urban poor neighborhood. Ang problema lang, nasa Pinas lang po kami, ayun. Western Bikutan, Taguig. Kaya sorry po talaga. Hindi ko naman nireplyan, pero nag-apologize na siya, nag-explain siya kung tagasan siya. Be safe always, kasama ng buong pamilya niyo po. Salamat po, thank you din. Hindi ko lang na-gets niya nung pinanood niya yung video na nasa Australia pala ako. So, hindi ko maiipadala yung sofa bed. I think it would be better kung bigyan ko na lang siya ng something para makahanap siya ng sofa bed or maybe part of the money to buy a sofa bed. Pero maganda ngayon, may sofa ka na, may bed ka pa. Pero thank you ate, thank you sa kwento mo sa buhay. Marami na akong na-meet na ganyan. And marami na rin akong natulungan in my capacity. Yeah. Thank you. Hi po. May I know, saan po kayo located? Baka malapit lang po sa amin. This person is in Melbourne. Nasa Blackburn South kami. Eastern Suburb, City of Whitehorse. Baka malapit lang po sa amin. I think nireplyan ko siya. Sinabi ko kung nasaan kami. Ibibigay niyo po ba yung toolbox? Yes. I gave it away. That time, nung nag-comment siya, ibibigay ko pa lang. Yung TV din po sana, oo. Thanks. Actually, nireplyan ko siya. Hindi na yata siya nakapag-follow-up comment. Pero, I'd gladly give my toolbox and my television set to Mitch Mellate. Siyempre, maraming nanghihingi din na Australians and iba't ibang nationalities, yung Sri Lankan family. Ang daming hiningi sa amin, naging friend ko na nga sila eh. Silang magkakapatid and the parents. Pero pagka may ganito na nagme-message sa akin tas Tagalog, mas mas gusto natin ibigay sa kanila. Mas nakaka-relate tayo. Especially, alam natin yung iba struggling sa Australia, yung ibang Pinoy struggling sa Australia. We are the, I guess, more blessed, lucky ones. Tulungan natin sila. Vacuum cleaner, air fryer, rice cooker, storage. Mami ko pala itong nag-comment. Yes po. Vacuum cleaner, I gave it away. Air fryer, I gave it away. Rice cooker, hindi mo pwedeng i-store. Baka pag kinuha ko na after a couple of months, sira na siya. So, thank you, Mommy. Where the Idiot Box Tellies and the DVD go? Those are awesome finds. Idiot Box is television. And the DVD, meron kasi kaming DVD player kasama ng TV. Nasa ilalim siya ng TV kung nakita niyo sa video. I think yung DVD player na yon nilagay ko sa nature strip. Pinakolect ko na lang sa council. Yung television, yeah.
may kumuha. 2 television sets. Magkaiba yung kumuha. Those are awesome finds. Thank you. Bakit po uwi na kayo dito sa Pilipinas? As I've said, nasa Philippines kasi yung wife ko and yung baby namin. Although green card holder din naman sila, permanent resident, but my wife is working in UP as a professor, so uwi na rin muna ako para magkakasama kami. Plus, ako na lang mag-isang nakatira sa bahay namin sa Australia, which is okay with me, pero pwede akong lumipat sa room lang sa mas maliit na bahay, shared house, pero it would be such a hassle. Ang dami kong work para maglipat pa. Kung mag-e-effort akong maglilipat na lang ako papuntang Philippines, di ba? Makakabalik naman ako anytime sa Australia because of my permanent resident visa. Anong PR po hawak nyo? Yes. Very good question. PR is permanent resident. Marites Guillermo was asking, anong PR visa namin? Siguro yun yung pathway. May 2 choices kami that time. Global Talent. Available siya for agricultural scientists and environmental scientists. Doon ako dapat mag-apply after my PhD. Yun yung plan namin. Wala siyang age limit, basta scientist ka. Si Karen naman, university lecturer yung in-applyan, nauna na, yun, available na kasi siya. It was a spur of the moment yung pag-apply namin ng permanent residency. Nagpunta kami talaga sa Australia para mag-PhD. And then yung friends namin, from back home in the Philippines na nandun din sa Melbourne, lagi kaming kinakausap, PR ba kayo? Kailan kayo mag-apply ng PR? Mag-apply na kayo ng PR. And then naisip namin, yeah, sige, mag-apply tayo. Parang, hindi man madali, pero meron kaming requirements, qualified kami, may choice pa kami. Wala masyadong effort baga. And plus, meron namang budget, pambayad, which was good, no? Blessed lang talaga kami with the budget. And then, niyaya din namin yung isa namin friend na PhD student din. Nag-apply din siya, separate. So, ang PR namin is 189, university lecturer. Yung friend namin, economist. Yung iba pa naming friends, engineer. Yung iba, nurses. Kami, 189, university lecturer. Donate to Op Shop, they will pick it up. Salvos or Vinis. Yeah, Salvation Army. May Salvation Army malapit sa amin. Pwede kong i-donate sa Op Shop, pero as I've said, I think, I said it before, nakakapagod yung mag-arrange. Aalis pa ako sa bahay. Ang daming pumupunta. Every day, I think, 3 to 4 ang pumupunta sa bahay para kunin yung mga pinopost ko sa Facebook, sa neighborhood na page. Nakaschedule yon, iniisa-isa ko at the same time. Meron ding mga bumibili, nakaschedule din. Nakakapagod lumabas. Magdadrive pa ako. Plus, yun nga, nagwo-work pa ako. So, I decided, pagka merong kukuha, kunin na lang sa bahay. In itself, nakakapagod na. Nakakapagod yung maya nag-entertain ka ng somebody, guest. And yung mga hindi makukuha, hindi mabebenta, hindi madalagay sa storage, hindi ko na kayang dalhin sa op shop, napagod na ako kasi. So, nilagay na lang namin sa nature strip, pinabook namin sa council for hard rubbish collection. Mas madali. Although may restrictions din yon, yun namang mga hindi na mako-collect doon, which is sira na or trash na yung dating or hindi allowed, mga materials na hindi allowed hazardous, pinakollect namin sa, well actually, private garbage collector. May bayad din siya. I think $350 for everything. Old tires, LPG tank, yun lahat yun. Madami. Okay? Thank you. So, suggestion, nasa Philippines pa kayo, nag-grant ng PR nyo, di ba? Nasa Philippines na ulit ako. Nag-grant na PR nyo. Yeah, last year, PR na kami. Mahaba to. Naka 4 years ka na ba sa Australia? Yeah. 2020 ako pumuntang Australia. Nagstay ako doon the whole pandemic. And then, 2024, umuwi ako, April. More than 4 years. Mag-apply na kayo ng citizenship. Next year. Pagbalik ko doon. Dapat kasi 4 years
ka nang nakatira sa Australia and 1 year as permanent resident, as green card holder, and then 1 year before ka mag-apply for citizenship, dapat nakatira ka sa Australia, hindi ka aalis sa Australia for more than 3 months. So, nasa Philippines ako ngayon. Pagbalik ko, tsaka lang ulit tatakbo yung 1 year ko. As long as hindi lumampas ng 1 year akong wala within those 4 years. So, next year, I plan to apply for Australian citizenship. Yung anak mo automatic citizen, right? Wrong. Pinanganak sa Australia kasi si Mackenzie, baby namin, noong July 2023. Maraming nagtatanong, citizen siya? Kahit dito sa hospital sa Los Baños, pag nagpapaconsult kami, so citizen yung anak nyo. Even I think my brother asked me that. Hindi iba kasi ang immigration law and citizenship law sa Australia. If you were born there to non-Australian parents, makukuha mo yung visa ng parents mo. In our case, nakakuha ng student visa si Mackenzie kasi nung pinanganak siya, hindi pa kami permanent resident. Ang hawak pa namin nun, yung research scholar visa namin. Automatic, nakasama siya sa visa namin. Sa akin, tsaka kay Karen. Magkabukod kami ng visa, hindi kasi kami married nung nagpunta kaming Australia. So, magkabukod pa kami ng visa nun. Si Mackenzie, kumabit siya sa both visas namin. And then, as a baby born in Australia, pwede siyang makakuha ng automatic citizenship by the age of 10. Okay, 10 years old. As long as permanent resident siya. Hindi pwede yung pinanganak lang siya sa Australia, pero yung visa niya nakakabit sa working visa or student visa ng parent niya, hindi siya magiging citizen. Dapat permanent resident siya. Or, pag-apply ko next year, isasama ko siya sa application. Automatic. And pag minor, and she's very minor, next year she'll be 1 year old, hindi siya required ng residency. Hindi binibilang yung years. So like me, 4 years dapat akong nakatira sa Australia bago ako makapag-apply ng citizenship. Siya hindi. Kakapanganak lang niya, di ba? Pwede na kagad siya. Basta kasama sa application ng parents. Okay. I think this is the last question. Yeah. So, again, thank you for viewing my part 1 to 5 videos. So, 22,795 views. Nagulat ako kasi nag-trending. Nakakatuwa lang. I hope nakatulong ako sa may mga katanungan, may questions tungkol sa pag-migrate sa Australia. It wasn't planned yung pag-green card namin doon. As I've said, nagpunta kami doon as research scholars, PhD students. And before the end of my wife's studies, nag-decide kami bigla, nag-apply kami for green card and nag-grant naman siya. So, green card holder kami, pero nakatira kami sa Philippines. Pero, pwede kaming pumunta at tumira sa Australia anytime we want. Hindi lang Australia, pati New Zealand. As a permanent resident of Australia, or as citizens, we can also live, stay, work, study in New Zealand. Privilege ng Australians yon, and we are part of that. We are blessed with that. Again, thank you, and have a nice week ahead. Bye, guys.